Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga bisita namin na narito sa Kingdom Hall, pati na rin sa mga nakakonect via video conferencing. Welcome ang lahat sa pagpupulong natin sa gabing ito. Atin itong bubuksan sa pagitan ng isang awit ng papuri sa Diyos na Jehova at sa panimulang panalangin. Atin munang awitin ang song number 35, Unahin ang mga bagay na mas mahalaga, ayon sa Pilipos 1:10. Pangkop sa inyong kalagayan, pakisin na tayo tumayo. At mamaya para sa pambukas sa panalangin, pangunahan naman tayo ni Brother Rizal Mihulyo. May regular ka bang schedule ng personal study? At sa pagpa-personal study, makakahukay ka ng napakahalagang mga kayamanan. Yan mismo ang idiriin ng ating pagpupulong sa gabing ito. Kung bakit dapat nating seryosohin ang personal study at ano ang mga kapakinabangan natin dito. Meron din mga kapatid na magtatanghal mamaya ng kanilang mga bahagi sa maging mahusay sa ministeryo. At sa pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo, ating bubuksan ang section 8 at tatalakay na ilang paragraphs sa chapter 23. Kaya bilang simula, ating pakinggan ang isang pahayag, bakit magandang seryosohin ang personal study mo? Ibibigay ito sa atin ni Brother Jeric Nuestro. Tayo ba'y may personal study? O nagpe-personal study? Pakisuyo, wag nang itaas ang inyong kamay. Ang ganda, di ba? Wala nagtaas na kamay. Sabihin, lahat tayo ay may personal study. Ang tanong na lang, bakit magandang seryosohin ang personal study mo? Meron 3 punto na magpapaliwanag sa atin kung paano natin dapat gawin iyon. Una, para maipakitang pinapahalagahan mo ang katotohanan. Kalawa, para makagawa ka ng magagandang desisyon.
At ikatlo, para patibayin ang pananampalataya mo. Iisa-isahin natin ito mga kapatid. Doon tayo sa una. Para ipakita ang pinapahalagan mo ang katotohanan. Bueno, ano ba ang gusto ni Jehovah gawin natin? Sabi niya, patuloy ninyong hanapin at hukayin ang katotohanan para mas maintindihan natin ito tulad ng isang kayamanan. Di ating basahin ang ulatang Biblia sa Kawikaan, Kabanata 2, 3-4. Ngayon na po ang pagkakasabi. Kung tatawag ka para humingi ng unawa at ihiyaw ka para humiling ng kaunawaan, kung patuloy mong hahanapin ang mga ito na gaya ng pilak at hukay na gaya ng nakatagong kayamanan. Titingnan natin ang isang larawan. Pasuyo po. Ayan. Nakita natin ang isang lalaki na naghuhukay. Sa picture, makita nyo na gaano kalalim na yung naaabot ng lalaking ito, ilang stage na ng yungib ang kanyang nahuhukay. Pero, hindi pa siya tumitigil. Bakit? Kasi, hindi pa niya natatagpuan yung kayamanan. Ito ba'y ginawa niya lang ng minsanan o isang araw lang na paghuhukay? Hindi. Maaaring gumugugol siya ng panahon. Gumugugol siya ng lakas. Papahinga rin siya. Tapos, babalikan niya yung mapa. Titingnan niya, nasa tamang track na ba siya? Para matagpuan niya yung kayamanan. Sa ganun-ganun din, kapag tayo ay nag-aaral ng kasulatan. Iniisa-isa natin ito. Sabi nga ni Corey, na isang kapatid, kapag binabasa niya yung Biblia, pinag-aaralan niya yung bawat talata. Tapos, binabasa niya lahat ng talababa, cross-reference, at nagsasaliksik pa nga siya. At dahil doon, marami siyang natututuhan. So tayo, maaaring ganyan din natin ginagawa, di ba? O maray iba pang mga paraan tayong ginagawa. So tao lang, baka tayo ay na-overwhelmed na sa tulong na binibigay sa atin ng governing body. Napakaraming tulong ang binibigay nila sa atin. Nandiyan ang JW Library, andyan ang broadcasting, andyan ang Watchtower Index, mga visual aid, diba? Pantulong yun eh. Pero lahat ba yun sabay-sabay mong pag-aaralan? Halimbawa, nasa isang buffet restaurant ka, napakaraming pagkain nung pagpipilian. Lahat ba yun ay kakainin mo? Diba, iikot ka, pipiliin mo lang yung pinakamasarap para sa'yo. Mga ilang menu. Tapos yung iba, pwedeng titignan mo na lang, o kaya maamoy mo na lang, maaaring hindi mo nakunin. Pero masarap din yun. Kasama yun. Ganun-ganun din yung pagsasaliksik. Kapag ginagawa natin yun, mapapakita natin na nagpo-focus tayo. Focus tayo sa isang bagay lang. Kapag ginagawa natin yun, mapapakita natin na pinapahalaga natin yung katotohanan at naglalaan tayo ng panahon at nagpagsisikap na pag-aralan ng isang bagay. Ano yung diwa ng awit Kabanata 1:1-3? Diba? Binabasa natin ng kasulatan ng pabulong, araw at gabi. Nangahulugan na binubulay-bulay natin ang ating mga pinag-aaralan. Di tayo sa kalawa, para makagawa ka ng magagandang desisyon. Ating basahin yung Kawikaan, Kabanata 2:5-7. Suyo po, nandiyan na kayo. Kung gayon, maunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkatakot kay Jehovah at matatagpuan mo ang kalaman tungkol sa Diyos dahil si Jehovah mismo nagbibigay ng karunungan. Sa bibig niya nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Nag-iimbak siya ng karunungan para sa mga matwid. Siya ay sanggalang para sa mga lumalakad ng tapat. Ano yung karunungan? Ito yung kakayahan natin na gamitin yung nalalaman natin para tayo magkaroon ng mga matatalinong desisyon. Pero may higit pang magagawa ang karunungan na yan. Halimbawa, sa pagdesisyon mo sa pamilya, sa pananalapi, sa iyong trabaho. Ano yung pinaka dapat natin pangunahing isipin? Yung pagkatakot kay Jehovah.
At tapos gagamitin natin yung mga bagay na banal sa Biblia na naunawaan natin. Kapag gumagawa tayo nito, dapat natin isipin yung kaisipan ng Diyos na Jehovah. Magagawa natin yan kapag pinag-aaralan natin yung Biblia at mga pantulog na mga publikasyon. Ngayon, bakit si Jehovah lang ba nagbibigay sa atin ng tunay na karunungan? Hindi ang mga tao sa ngayon. Totoo, si Jehovah lang kasi siya yung pinagbumulan ng karunungan. Una, siya ang may lalang. Alam niya ang lahat ang tungkol sa atin at sa lahat ng mga nilalang niya. Ikalawa, makita natin sa lahat ng ginawa niya na marunong talaga si Jehovah. Mula sa kalitliitang bagay hanggang sa napakalaking universo. Ikatlo, lagi tayo nakikinabang sa mga sumusunod sa matatalinong payo ni Jehovah. Nakita natin yung mga tapat na lingkod noon, paano sila naging kaibigan ng Diyos na Jehovah. Kaya para magkaroon ka ng tunay na karunungan, tanggapin mo ang katotohanan, at pagkatapos gawin mo itong gabay, paggawa mo ng mga desisyon. Ikato tayo, para patibayin ng iyong pananampalataya. Bilang mga kabataan, mga lingkod ni Jehovah, o sa mga inaaralan pa nating mga kabataan, maaaring kayo ay napipressure, minsan sa paaralan, sa pagsunod sa mga paniniwala na mas nakakarami, di ba? Kung naalala nyo yung ating topic noon sa nakarang Sabado sa Bantayan, tungkol sa evolusyon, ang tanong nga paano mo gagamitin ang bigyan Diyos na karunungan? Ang sagot dyan, kung matibay ang iyong pananampalataya, magagawa nating ipagtanggol ang katotohanan. Magsisilbi ang proteksyon. Ang samparan pa, gamitin natin yung bigay Diyos na kakahiyang mag-isip. Malalaban natin, mapuproteksyonan tayo dito sa mga sekular na mga pilosopiyang makakasira ng ating pananampalataya. Kaya tunay na pananampalataya ay nakasalig lang sa tumpak na kaalaman natin sa Diyos na Jehovah. Habang patuloy natin pinag-aaralan nito, ang Biblia, ang publikasyon, sikapin natin na huwag lang natin itong basahin ng pahapyaw. Maaaring tanungin natin sarili, bakit kaya isinulat ang tekstong ito? Ano yung magagawa sa akin ng tekstong ito? Ano ang may tutulong ng tekstong ito para sa akin? Gamitin natin yun. Gawin natin ang kakayahan nating mag-isip para makuha natin ang diwa ng ating mga binabasa. Kaya mapapatibay na ang ating pananampalataya kay Jehovah bilang may likha at sa Biblia na kanyang kinasihan. Kaya ang tanong, paano ko mapapasulong ang routine ko sa pag-aaral? Balikan lang natin yung tatlo. Pakitang pinapahalagan mo ang katotohanan. Kalawa, kumuha ka ng karunungan para makapagdesisyon ka. Ikatlo, gamitin mo ang kakayahang mag-isip na bigay ng Diyos na Jehovah sa atin. Balik po tayo sa ating Diyos. Maraming salamat, Brother Nuestro, sa pagdiriin ng mga dahilan kung bakit dapat nating seryosohin ang ating personal study. Ngayon, sa patuloy na paghuhukay natin ng mga spiritual na hiyas, ito na yung pagkakataon natin na ma-share yung mga nahukay natin ng mga spiritual na hiyas. At sa bahaging ito, pangungunahan tayo ni Brother Esel Magpili. Bilang pasimula, sino pong nais magbasa ng Kawikaan 2:7? Kay Gab, pakisuyo. Nag-iimbak siya ng karunungan para sa mga matuwid. Siya ay sanggalang para sa mga lumalakad ng tapat. Salamat. Dito po tayo sa tanong, paano nagiging kalasag si Jehovah para sa mga lumalakad ng tapat? Sister Chares po, sa mother's room. Ang shield o kalasag ay isa sa pinakamahalagang
kagamitan po sa isang mandirigma. Kaya nitong proteksyonan hanggat posible ang isang mandirigma kahit pa nga sa malalaking digmaan. Si Jehovah ay para ding kalasag ng mga nagsisikap na maging tapat sa Kanya. Katulad sa malaking digmaan, ang focus ng kaaway ay mapinsala ang kabilang panig. Kaya tayo man po ay magkaroon ng mahihirap na sitwasyon at malaking problema. Kung maiingatan natin ang ating katapatan kay Jehovah, makakaasa tayo sa lakas at proteksyon na kayang-kaya niyang ibigay sa atin. Salamat po sa mahusay na punto. May iba pa pong gustong magdagdag? Kung wala na, dumako po tayo sa susunod na tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Torres, sa unahan. Natutuhan ko dito sa Kawikaan 2, verse 12, na ang sumusunod kay Jehovah ay nilalayo niya sa mga mapandindang at mapanirang tao na maaaring magdala ng kabahamakan sa kanila. Upang makapanatili ako sa kanyang matuwid na landas, dapat kong hanapin ang kanyang karunungan sa pamagitan ng laging pagsisikap na matuto mula sa salita ng Diyos. Salamat po. Kay Sister Vasquez, pakisuyo. Sa Kawikaan 2:1, binanggit doon na, anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita ko at pahalagahan ng mga utos ko, pananagutan ng bawat isa sa atin kung tatanggapin natin yung kanyang pananalita, yamang marami ang hindi nagbibigay pansin sa kanyang salita. Para makasumpong ng kagalakan sa pag-aaral ng Biblia, dapat na handa kong tanggapin ito gaya ng isang kayamanan. Kayamanan na ayaw kong mawala. Kaya hindi ko hahayaang abalahin ako ng mga pang-araw-araw na routine, ano pat nawala na ang interes ko sa salita ng Diyos. Salamat po. Kay Sister Quinones po. Dito sa Kawikaan 2:10 na kay Jehovah nagmumula o nagbibigay siya ng karunungan at kaalaman sa kanyang mga lingkod. At kung tayo ay magsisikap naman na gamitin ito sa tama at i-apply sa buhay, tayo ay napapalapit sa nagbigay nito si Jehovah. Salamat po. Kay Sister Ampi Calso po sa likod. Bilang saksi ni Jehovah, ang bawat isa sa atin ay dapat gambanan ang personal study, maging seryoso at may regular schedule ito para sa atin. Ayon sa Kawikaan, chapter 2 verse 3 and 4, chapter 2 verse 5 and 7, chapter 2 verse 11 and 12. Ipakita natin, pinahalagan natin ang katotohanan para magagawa tayo ng magandang desisyon para patibayan natin ang ating kapananampalataya. Salamat po. Kay Sister Jaja po sa kanan. Sister Bequilio. Doon po sa Kawikaan 2:10, didag ko din po yung dahil po totoo po na tunay na kasiyasayang kalaman, tulad po ng pagpa-personal study, hindi lang po ako natututo ng higit tungkol sa Diyos na Jehovah, at the same time po, yung desire po na matuto ng higit pa, yung tinatawag na solid food ay mas lumalalim. Salamat po. Kay Sister Masangkay sa likod. Doon sa Kawikaan 2:4, yung diwa nun ay inantulad yung salita ni Jehovah na tulad ng isang pilak. Kaya napatibay ako nito na lalo pang higit na palalimin yung pananampalataya ko kay Jehovah at ganun din yung pag-ibig ko sa Kanya. Kasi ito po yung tutulong sa akin na lalo pang higit na umasa kay Jehovah. Bakit? Kasi doon sa 2:12, sabi doon na maililigtas ka mula sa masasamang landas, mula sa mga pilipit na bagay. Salamat po. Kay sa gitna. Sa Kawikaan 2, verse 10 and 12, sa tulong po ng katotohanan at karunungan mula kay Jehovah, natutulungan po tayong gumawa ng tamang desisyon sa buhay. At dahil naman po sa regular kong Bible study at personal study, unti-unti po akong nakalaya mula sa maling paniniwala ko noon at nagagawa ko na po ngayong manindigan sa tama. Totoo po talagang sinasabi sa Juan 8,
verse 32 na the truth will set you free. Salamat. Kay Sister Shares po sa likod. Sa Kawikaan 2, talata 1, ang sabi, anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita ko at pahalaga ng mga utos ko, kaya bilang tayo po ay lingkod ng Diyos na Jehovah, tinanggap na natin ang salita niya at inibig pa nga ito. Pero ang sabi din, pahalagahan. Sa footnote po, ingatan. Kaya paano po natin iniingatan ng turo? Malaki ang magagawa ng paggawi natin. Aral po sa akin, kapag nangangaral po tayo o magpatotoo, tama lang na nakikita ito kung paano tayo makitungo sa iba at kung paano nirerespeto natin ang paniniwala nila. Sa ganitong paraan ng pag-iingat, maibibigay po natin ang lahat ng kapurihan sa Diyos nating Jehovah. Salamat. Kay Brother Mata sa likod. Sa Kawikaan 2:10, sabi rito, kapag ang karunungan ay pumasok sa puso mo, pumasok sa puso natin, ibig sabihin, ikinakapit natin yung mga simulain at prinsipyo ng Biblia. Pagkatapos, binanggit sa ikalawang bahagi, at ang kaalaman ay naging kasiyasiya para sa iyo. Kaalaman yung mga basic information, at kapag ginamit natin ang kaalaman, tawag doon ay kaunawaan. Yung kaunawaan na yon, mag-iingat yan sa atin, babantayan tayo nito. At higit sa lahat, kapag ikinapit natin, higit sa lahat ang karunungan, lalaki ang puso natin, hindi yung ulo natin. Salamat po. Kay Brother Mejulio sa unahan. Kung literal na kayamanan ang huhukayin natin at tayo nga ay nakakuha ng kayamanan, titigil ba tayo? Di ba hindi? Magpapatuloy tayo sa pagkuha nun kasi nga may nakukuha tayong kayamanan. So ganyan din ang gagawin natin sa salita ng Diyos. Kaya sabi dun sa verse 4, kung patuloy mo hanapin ang mga ito gaya ng pilak. Kaya pagka nakakuha tayo ng karunungan mula sa salita ng Diyos, huwag tayong tumigil, patuloy habang pinupuno natin yung ating imbakan ng kayamanan. Salamat po. Kay Brother Belmonte. Sa Kawikaan 2 verse 1 po, ipinapakiusap ni Jehovah na tanggapin po at ingatan yung kanyang mga pananalita. Kapag ginawa po natin ito, nagiging matalino po tayo sa paggawa ng desisyon at mas napapalapit po tayo sa Kanya. At mas nakakaiwas din po tayo na maimpluwensyahan po na gumawa ng mali. Kaya nakakatulong po ito sa ating buhay para magkaroon po ng tunay na kapayapaan at magkaroon ng katiyakan sa buhay po. Salamat. Kay Brother Balse po. Itong Kawikaan Kabanata 12, magandang payo ito sa atin. Mula noon hanggang sa ngayon. 2 landasin lang dito. Lumangkad ka sa matuwid, maninirahan ka dito sa lupa. Pero kung gumawa kang masama, lilipulin ka. 2 bagay lang ang pipilian natin. Salamat po. Sa panghuling kamay, kay Brother Vasquez. Tutunan ko rin yun sa Kawikaan 2:9 kung saan naintindihan mo kung ano ang matuwid. Ibig sabihin, kapag matuwid ang ating pinipili, karunungan at patas, ay mapapabuti tayo. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay, kasama tayo doon, siya rin yun ang papapasaya sa atin. Salamat po. Okay, maraming salamat, Brother Magpili, sa pagdiriin ng punto na bakit talagang si Jehovah ay dapat nating gawing kalasag. At maraming salamat din mga kapatid sa inyong nakapagpapatibay ng mga espiritual na hiyas na inyong isinare sa atin sa gabing ito. Ngayon, bilang huling bahagi ng seksyon ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, atin ngayong ipabasa yung lingguhang pagbabasa natin, ang buong kabanata ng Kawikaan 2. Kawikaan 2, 1 to 22, at ito'y babasahin sa atin ni Brother Jethro Igana. Anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita ko at pahalagahan ng mga utos ko, kung makikinig kang mabuti sa karunungan
at bubuksan mo ang puso mo para sa kaunawaan. At kung tatawag ka para humingi ng unawa, at hihiyaw para humiling ng kaunawaan. Kung patuloy mo nga hanapin ang mga ito, na gaya ng pilak, at huhukayin na gaya ng nakatagong kayamanan. Kung gayon, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkatakot kay Jehovah at matatagpuan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil si Jehovah mismo ang nagbibigay ng karunungan. Sa bibig niya nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Giimbak siya ng karunungan para sa mga matuwid. Siya ay sanggalang para sa mga lumalakad ng tapat. Sinusubaybayan niya ang mga daan ng katarungan at babantayan niya ang lakad ng mga tapat sa kanya. Sa gayon, maiintindihan mo kung ano ang matuwid, makatarungan at patas, ang landas ng kabutihan. Kapag ang karunungan ay pumasok sa puso mo at ang kaalaman ay naging kasiya-siya para sa iyo, babantayan ka ng iyong kakayahang mag-isip at iingatan ka ng kaunawaan. Ililigtas ka mula sa masamang landas, mula sa nagsasalita ng pilipit na mga bagay, mula sa mga lumilihis sa matuwid na daan para lumakad sa landas ng kadiliman, mula sa mga nagsasaya sa paggawa ng masama at natutuwa sa masama at pilipit na mga bagay, mula sa mga liko ang daan at nanlilinlang sa buong buhay nila. Ililigtas ka nito mula sa masamang babae, mula sa mapang-akit na pananalita ng immoral na babae, na humiwalay sa matalik niyang kaibigan noong kabataan niya, at lumimot sa pakikipagtipan niya sa Diyos, dahil palubog sa kamatayan ng bahay niya, at patungo sa libingan ang mga landas niya. Hindi na makababalik ang lahat ng sumisiping sa Kanya. Hindi na sila muling makalalakad sa landas ng buhay. Kaya lumakad ka sa daan ng mabubuting tao at manatili sa landas ng mga matuwid. Dahil ang mga matuwid lang ang maninirahan sa lupa at ang mga walang kapintasan ang mananatili rito. Pero ang masasama ay lilipulin mula sa lupa at ang mga mapandaya ay bubunutin mula rito. Maraming salamat, Brother Igana, sana mahusay na pagbabasa. Naobserbahan niyo ba kung paano binasa yung bahaging ito ng Biblia? Talagang may pagkompas. Kasi tandaan natin, ito ay kawikaan. Nagtuturo ito sa atin. At talagang binigyan ng damdamin ni Brother Igana yung kanyang pagbabasa, which is yun naman talaga ang dapat na gawin ng isa kapag nagbabasa tayo. Si Brother Igana ay ating sinubaybayan doon sa Aralin 12 ng brochure na maging mahusay sa pagtuturo, mabait at may empatya. Pinapakita nito na kailangan meron tayong damdamin sa pagbabasa at meron ding kabaitan. Siyempre, may paraan ng pagbabasa o pagsalta na may galit, ano? Hindi natin gagawin yon. Kasi naisin nga natin na magbahagi sa kanila, lalo na ng mabuting balita. Binanggit dito sa brochure na lagyan ng damdamin ng pagbabasa at ibagay ito sa binabasa mo. Napansin nyo kung paano binasa, lalo na ni Brother Igana, yung mga bahagi na kung saan ay nagpapakita ng kapahamakan kapag hindi mo sinunod ang payo ng Biblia. Doon sa 16, tapos yung sa 18, dahil palubog sa kamatayan ng bahay niya. Ayan. Pagkatapos, nung nasa verse 20 na siya, yung pagdiri naman ng dapat niyang gawin, o dapat nating gawin. Kaya lumakad ka sa daan ng mabubuting tao. Kaya maraming salamat muli, Brother Igana, sa inyo pong mahusay na pagbabasa. So dito natapos ngayon yung unang section ng ating pagpupulong. Nandito naman tayo sa maging mahusay sa ministeryo. At talagang nakaredy na ang ating mga kapatid na magtatanghal sa bahaging ito. Ngayon, para sa unang bahagi,
Ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap at bahagi ito ni Sister Feli Magpili at Sister Ria Paharilaga. Hi, kumusta? Ako nga pala si Ate Feli. Ikaw, anong pwede kong itawag sa'yo? Ano po yun? May short visit kami sa area niyo ngayong umaga. Kinakausap kasi namin lahat tungkol sa kung ano yung kinababahala niyo sa araw-araw. Asawa mo ba yung nagluluto? Ay, opo. Ang sipag naman. Opo, masipag nga po talaga siya. Sabi nga po nila, napakaswerte ko sa asawa ko eh. Ay, talaga? Sa bagay sa panahon ngayon, bihira na yan. Yung walang bisyo, marunong magluto, marunong maglaba, at may trabaho. Alam mo, Ria, isa yan sa mga sikreto na nagpapatibay at nagpapatagal sa pagsasama ng mag-asawa. At saka nandito yan sa Bible eh. Gusto kong i-share sa iyo yung binabanggit dito sa Efeso. Efeso 5:33. Ang sabi dyan, sabi dito sa Efeso, no? Gayunman, mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae, gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat pagkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Kaya dyan, sa tingin mo nagagampanan niya ng asawa mo? Opo naman. Oo, kasi ang sipag niya eh. Nagluluto. Okay. Ako nga gusto ko yung asawa ko matuto rin sana ng ganun. Pero okay pa rin naman. Yan, kasi may mga katangian naman siya na talagang kaibig-ibig. So, tsaka ano yan, Rhea, no? Itong binasa kong teksto sa'yo, isa lang yan sa mga dahilan. Kaya kami nandito sa mga bahay-bahay. Dito sa jw.org, ini-invite kita na magpunta sa official website namin mga saksi ni Jehovah sa jw.org. Dito makita dito sa jw.org, makikita mo dito, makapunta ka dyan, yung tampok na paksa. Pwede kang pumili ng gusto mong paksa. Halimbawa, pag-aasawa at pamilya. Yan. Sa pag-aasawa at pamilya, dito makikita mo yung mga topics. Halimbawa ito, karunungan para magkaroon ng masayang pamilya. Sabay kikita naman sa'yo kasi yung asawa mo, di ba? Sabi nila, swerte ka doon. Ayan, sabi naman yun sa Bible, no? Ayan, napakarami dito. At saka ang kagandahan dito sa jw.org, habang ikaw busy, naglalaba, nagluluto, pwede kang makinig. Yung naka-record na siya, kaya meron dyan, yung sign ng parang video siya. Audio yan. Pwede kang makinig habang nagtatrabaho. Ayan. Sa susunod naman sana, gusto kong talakayan naman natin yung mas marami pang impormasyon dito rin sa jw.org. At saka meron din kami mga publikasyon para sa mga mag-asawa. Salamat sa oras mo, Ria. Sige po, salamat din po. Okay, maraming salamat, Sister Magpili at Sister Paharilaga. Nakakatuwa kapag nakakatagpo tayo ng mga ganong kausap, talagang proud na proud sila sa kanilang asawa. Tama yung nabanggit dito. At magandang point yun, magandang paksa yun, kasi yun talaga yung nais natin na ipakita sa mga tao. Na beneficial ang Bible, hindi lang ito basta mga aklat ng mga doktrina, sabi nila, kundi magagamit lalo na sa mga problema o sa mga challenges sa pamilya. Si Sister Magpili ay ating sinubaybayan dito sa punto na kung saan dapat na makibagay tayo o ibagay natin yung paksa na ipakipag-usap natin. Baka merong ibang paksa si Sister Magpili, pero nang nabanggit na hinggil sa mag-asawa o sa mister yung nabanggit ng may bahay, di binagay niya. Efeso yung binasa niya at ipinakita na niya yung tulong o yung topic doon sa jw.org hinggil sa mag-asawa. Ano pa yung magandang ginawa ni Sister Magpili? Napansin niyo kung ano yung feature doon sa jw.org na binanggit niya? Yung audio feature na pwedeng basta na lamang makikinig ang isa. So habang nagtatrabaho siya, may ibang ginagawa, pwede niyang pakinggan yung mga article doon sa website natin. Isang magandang feature ng ating website. Dito rin sa mahalin ng mga tao na makibagay, hindi natin pinipilit yung paksa, kundi kung ano yung nabanggit niya, yun ang pwede natin pag-usapan. Baka nabanggit niya hinggil sa pamilya o kaya naman sa pagkakasakit, o di yun mismo yung pag-usapan natin. At sa magandang punto o paraan, upang sa ganun talagang magkaroon ng pakikipag-usap yung may bahay sa atin. Muli, maraming salamat po sa inyo. Ang sunod na bahagi naman ay pagdalaw muli at bahagi naman ito ni Sister Mamie Julio
at Sister Maglangit. Hi, Ma'am Lota. Nagkita ulit tayo sa kantin. Kumusta po kayo? Eto, okay naman. Sabi na lang tayo kumain dito. Naalala ko tuloy, di ba last time nag-usap tayo, yung kaibigan ko na namatay. Alam mo, ngayon, naisip ko pa rin siya. Naisip ko kung saan kaya siya napunta. Kikiramay po ulit ako, Ate Lota. So, mahirap po talaga mag-move on, no? Parang nung last time na nagkwentuhan tayo, sabi ko may dadalhin ako magazine po para sa inyo. Ito po, dala ko siya ngayon. So, ibibigay ko na rin po. Sabi dyan yung tulong para sa mga nagdadalamhati. May magaganda po itong mga payo para sa mga namatayan, mga nagdadalamhati. Piling ko po magiging malaking tulong to sa inyo. Buti naalala mo yung magazine na yan. Opo, may maganda kasi ako nabasa dito. Sabi sa article dito, hindi habang buhay yung sakit na dulot ng pagdadalamhati. Ito ay huhupa din at unti-unti makaka-move on din po kayo. Kaya niniwala ako magiging okay din po kayo. Sana nga, no? Kaso nalulungkot pa rin talaga ako kahit 5 months ago na. Pero sa Bible kaya binabanggit yung mga patay, paano kaya nakakausap kaya sila, nasaan kaya sila, yung mga ganung bagay. Yung ganda po yung tanong nyo. No? Dito po sa article dito, pakita ko na lang din po sa inyo. May binanggit po dito yung tungkol sa kalagayan ng patay. Ayan, may binanggit po dito na, ito po, basahin ko po, walang alam ang mga patay ayon sa Ecclesiastes 9:5. Tapos, pwede niyo po mabasa yung karugtong. Sabi rito yung Awit 1:4-6 na naglalaho ang pag-iisip nila, at sa Juan 11 naman, 11 na yung kamatayan ay hinilentulad sa mahimbing na pagtulog. Ayan. Kaya doon po sa mga tekstong nakaprint doon sa magazine, ano daw po yung kalagayan ng patay? Ayon sa Bible, natutulog, naglaho yung pag-iisip, walang alam. Ayun. So, hindi komplikado po yung turo ng Bible, no, when it comes sa kamatayan. Talagang kabaliktaran ng buhay. At pinapatunayan din po ng katotohanan ito na yung mga namatay nating mahal sa buhay, sila ay payapa na kumbaga wala na silang pinuntang iba pang lugar, kundi natutulog lang. Sana ganun nga, no? Kaso sabi ng iba, kapag namatay, pinapahirapan pa daw. Totoo ba yun? Totoo niyan, meron pa pong iba pang sinasabi yung Bible na pangako o pag-asa para sa mga namatay nating mahal sa buhay. Ganun. Talaga? Sige po, pag-usapan natin ulit kung ano yung pag-asa na yun. For the meantime, iwanan ko na po ito sa inyo. Sige, salamat sa pag-share mo at hayaan mo babasahin ko yung magazine natin. Thank you salamat. po. Okay, isang maganda ring pagtatanghal. Salamat Sister Mihulyo at Sister Maglangit. Bakit natin nasabi na maganda yung pagtatanghal nila? Nasunod yung tamang setting. Napansin nyo doon sa workbook, pagdalaw muli, di formal na pagpapatotoo. Return visit, ibig sabihin, nakausap na niya dati. At sa unang lang pag-uusap, di formal na pagpapatotoo yung nangyari doon. So, napansin niyo ba, paano naging di formal? Workmate, nagkita sa kantin, nakakapag-usap, tapos parang nagdadalamhati yung kausap niya. Kaya next na pag-uusap nila, dinalhan niya ng magazine. Yun yung isang bagay na nagpapakitang tayo ay may empatya sa mga tao. Doon sa brochure o doon sa point na tiningnan si Sister Mihulyo, mahalin ang mga tao, may empatya. At yung number 3, makinig mabuti. Ibig sabihin, pinakikinggan talaga natin yung sinasabi niya. At tinatandaan natin para next na pag-uusap natin o doon sa current na pag-uusap natin, yun yung maipaliwanag natin sa kanya upang makatulong sa kanya. Kasi doon sa unang pag-uusap nila, nakita niya, nagdadalamhati yung kausap niya. Kaya next na pag-uusap, nagdala siya ng magazine para sa paksang iyon. Kaya isang bagay na talagang ma-appreciate ng mga nakakausap natin, formal man o informal na pagpapatotoo. Hindi lang natin tinatandaan yung pangalan, kundi tinatandaan din yung mga sinasabi nila para sa ganoon, sa sunod na pag-uusap, baka yun ang maging daan upang maipagpatuloy ang pag-uusap, return visit, at may tatag ang Bible study. Muli, maraming salamat sa iyo, Sister Mihulyo. Ang huling bahagi para sa maging mahusay sa ministeryo ay isang pahayag. Ang tema ay, dapat maging tapat ang mag-asawa sa isa't isa. Ibibigay ito sa atin ni Brother Brian Jacinto. Ano ang sekreto sa maligayang pamilya? Pamilyar po ba kayo sa paksa na yan?
Oo, isa yan sa brochure na ginagamit natin sa ating ministeryo sa gawaing pangangaral. Susundan niya ng discussion tungkol sa pamilya at pag-aasawa. At ang isang sekreto para maging maligaya ang isang pamilya ay ang pagiging tapat ng mag-asawa sa isa't isa. Ngayon, bakit dapat maging tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa? Paano natin ito ipaliliwanag sa ating mga kausap sa larangan? At ano ang may tutulong nito sa atin para sa mga may asawa at mag-aasawa pa lamang? Maganda na talakayin natin yung ilang dahilan kung bakit at anong mga teksto ang sumusuporta sa puntong ito. Hayaan po natin na Biblia ang sumagot. Muli, bakit dapat maging tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa? Basahin po natin yung Malakias 2:16. Okay, kung nariyan na po kayo, itong pagkakasabi, dahil napopoot ako sa pagdidiborsyo, ang sabi ni Jehovah na Diyos ng Israel, at sa isa na dinurumhan ng karahasan ng kanyang damit, ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo, at ingatan ninyo ang inyong saloobin at huwag kayong magtaksil. So himay-himayin po natin yung teksto. Binanggit po sa teksto yung diborsyo or divorce. Ang ibig sabihin po nito ay ang legal na pagpapawalang bisa sa kaugnayang pang mag-asawa. Sa makatuwid nga, ang pagputol sa buklod ng pag-aasawa sa pagitan ng lalaki at babae at lahat po ito ay Bible-based. Ngayon, sino po ang napopoot sa diborsyo? Walang iba kundi ang Diyos na Jehovah na author ng pagkakasal. At anong posibleng dahilan? Pagtataksil or pagiging di tapat ng mag-asawa sa isa't isa. Ano pang dahilan? Basahin naman natin yung Mateo 19:4-6 and 9. Bibilisan ko na lang mga kapatid. Sinabi niya, hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila mula sa pasimula ay ginawa silang lalaki at babae at sinabi, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Sinasabi ko sa inyo na ang sinumang dumiborsyo sa kanyang asawang babae, malibang dahil sa sexual na imoralidad at mag-asawa ng iba ay nangangalunya. Sa diwa po ng teksto, binanggit doon na ang mag-asawa ay iisang laman. Hindi naman po siya literal na iisang laman. Bagkos, ang ibig sabihin po noon ay isang sagradong pagsasama ng isang lalaki at babae. Kaya po binanggit na iisang laman. Ang Diyos na Jehovah mismo ang tagapagpasimula ng kaayusan ng pag-aasawa, kaya ang pinagtuwang ng Diyos ay hindi po pwedeng paghiwalayin ng sinumang tao. Kaya dun po nasasangkot yung katapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng ibang involved sa mga mag-asawa. Bakit? Sasagutin naman niya ng Hebreo 13:4. Basahin po natin. Maging marangal nawa para sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang madungisan ang higaang pang mag-asawa. Dahil hahatulan ng Diyos ang mga nagkasala ng sexual na immoralidad at ang mga nangangalunya. Hahatulan po ng Diyos ang lahat ng mga magkakasala o makakagawa ng immoralidad. At siguradong hindi po natin yun magugustuhan. Kaya naman po mga kapatid, yun yung ilan sa mga teksto na tutulong po sa ating ministeryo para maidiin yung punto kung bakit po dapat maging tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa. So recap natin mga kapatid, nandiyan yung Malakias 2:16, Mateo 19:4-6 and 9, then Hebreo 13:4. Ngayon, ano naman ang may tutulong nito sa atin bilang mga Kristiyano? Siyempre pa sa mga may asawa na or mga nagbabalak na mag-asawa, alam naman natin kung gaano kaseryoso ito, sikapin po natin na maging tapat sa ating mga asawa. Kaya bilang konklusyon sa ating pinag-usapan, balik po tayo sa tanong kanina. Ano ang sikreto sa maligayang pamilya? Walang iba, kundi maraming paraan at isa na doon ang pagiging tapat ng mag-asawa sa isa't isa. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa pagdiriin sa atin kung bakit dapat maging tapat ang mga mag-asawa at pagdiriin din na yung payo ng Biblia ay kapit sa mga mag-asawa ngayon at sa mga nagbabalak mag-asawa. Ngayon, makita natin doon sa kanyang pahayag na talagang idiniin niya na si Jehovah ayaw niya ng diborsyo at talagang naisin ng Diyos na Jehovah na maging marangal ang pag-aasawa. Si Brother Jacinto ay sinubaybayan doon sa Aralin 13
na maging mahusay sa pagtuturo, ipakita kung paano magagamit sa buhay. O ibig sabihin, practicality ng Biblia. Tama-tama kasi nasa Kawikaan din yung pinakasusing teksto rito. Lagay na nabanggit natin kanina, nais natin ipakita lagi sa mga tao pagiging practical ng Biblia. Ibig sabihin, ngayon pa lang, magiging kapaki-pakinabang na ito para sa kanila. Maraming mga pangako ang Bible sa hinaharap, pero sa ngayon pa lang, may kinabang na sila kung ikakapit nila yung mga simulain mula sa Bible. Gaya nung naidiin ni Brother Jacinto sa pag-mag-asawa, yung simulain yon na maging tapat sa isa't isa, talagang kapaki-pakinabang yon para sa kanila. Kapag pinapaliwanag natin sa kanila, pakita natin yung ating pagmamalasakit sa mga tao, hindi natin pong pinapagalitan sila. Kundi udyok ng pag-ibig, naisin natin na kumilos sila at ikapit yung mga simulain sa Bible. Yun mismo yung ginawa ni Brother Jacinto, no? At nirepaso pa nga niya yung pahayag niya para talagang matandaan ng kanyang mga tagapakinig. Kaya tiyak na nakinabang tayo sa kanyang bahagi. Oo, nakinabang tayo sa mga pagtatanghal at mga bahagi ng mga kapatid dito sa maging mahusay sa ministeryo. Kaya pinasasalamatan natin sila. Ngayon, magtutukoy tayo ngayon sa ikatlong bahagi o ikatlong seksyon ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Atin munang awitin ang song number 96. Ang aklat ng Diyos, isang kayamanan, ayon sa Kawikaan 2:1. Kung ako sa inyong kalagayan, pakisuyo na tayo ay tumayo. Gusto mo bang maghanap ng nakatagong kayamanan? Malamang sagot natin lahat ay oo. Gusto kong makakita ng hidden treasure. Kaya tiyak na makikinig tayo sa sunod na bahagi, isang pagtalakay. Gusto mo bang maghanap ng nakatagong kayamanan? Pangunahan ito sa atin ni Brother Roy Mata. Mga kabataan,
Kasama na rin ang mga may gulang. Pero partikular sa mga kabataan. Gusto nyo bang maghanap ng mga nakatagong kayamanan? Kaya nga hinahanap kasi nakatago. Gusto ba natin, mga kabataan? Kung ang sagot natin ay oo, sigurado. Isang napakahalagang kayamanan ang ating makikita o masusulyapan o matatagpuan sa Biblia. Yun ang textbook natin lagi na ginagamit natin. Biblia. Doon nakalagay o nakatago ang kayamanan ng Diyos o salita ng Diyos. Katotohanan tungkol sa Diyos. Makikita natin yan doon. Bueno, yamang ito ay nakatago, kailangan siyang hanapin. Hahalongkatin, ika nga. Ngayon, paano ba ito makikita ang mga kabataan? Kasama na rin ang mga may gulang, pero particular sa mga kabataan, paano nga ba? Bueno, makikita ang kayamanan ito kung regular. Kung regular natin na babasahin ang Biblia at bubulay-bulayin. Sino sa atin dito ang walang regular na personal na pagbabasa sa Biblia? Hindi ko pwedeng sabihin, itaas ang paa ninyo. Sino sa atin dito? Tsak, alam natin na mga kabataan nagsisikap na mabasa ang buong Biblia. At kapag binubulay-bulay ito, ano kaya ang resulta, mga kabataan? Bueno, kapag tayo ay nagbubulay-bulay, nagre-research tungkol sa mga nabasa natin, anong epekto nito sa atin, mga kabataan? Di ba? Mag-i-enjoy tayo. Yan. Yung mga dating kabataan na rin, nagagawa na rin nila ito, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. Ngayon, dahil ito ay pagtalakay, dahil tayo naman ay nag-i-enjoy, lalo na sa mga kabataan, sa ating mga natutuhan, ang tanong natin sa unang tanong. Yan. Mga kabataan, partikular na. Anong mga tanong ang pwede mong pag-isipan habang nagbabasa ka ng Biblia? Ayon sa referensya natin, Watchtower 2024, buwan ng February. Okay, sa dating kabataan, kay Sister Maria Licanta, pakisuyo. Ayan, dating kabataan yan. Habang nagbabasa po tayo ng Biblia, pwede po natin pag-isipan ang mga tanong na, ano ang nararamdaman ng mga karakter sa binabasa ko? Anong mga katangian ang ipinakita nila? Paano ko sila matutularan? O ano ang pwede kong gawin para hindi ako magkaroon ng di magagandang katangian nila? Ayan, salamat. Maalala ba natin, mga kabataan, yung crossing? Hindi crossing na ganun, hindi yon. Pagka nagbasa tayo ng Biblia, isipin natin yung taas, baba, kaliwa, kanan. Maalala ba natin yon? Yung taas, ano ang itinuturo ni Jehovah nito para sa akin? Di ba? Yung baba naman, anong katangian ni Jehovah ang itinuturo nito sa akin? Kaliwa, kanan, paano ko ito magagamit para tulungan ng iba? Paano ko mapapasulong ang aking ministeryo? Di ba, mga kabataan, pagka nagbasa tayo, yan ang ating sisikapin. Salamat sa komento. Ikalawang tanong, anong mga tools ang mga gamit mo para masagot ang mga ito? Doon sa mga tanong na binanggit natin, mga kapatid, mga kabataan lalo na. Estudyante, nagbabasa yan, nag-aaral. Okay, anong mga tools yun? Kay El, yan. Ito, talagang ito. So you, El, please. Biblia. Ayan. Salamat sa sagot mo, El. Yan ang pangunahin talagang textbook natin, Biblia. Ano pa? May mga tools tayo, siyempre, maghahanap tayo, maghahalongkat tayo. Di ba? Hindi lang yung hindi lang yung isang gamit lang kay Brother Renz, dating kabataan din to, pakisuyo. Yung mismong Bible natin, may feature siya, yung indice. Sinasagot doon yung tanong na, sino kaya nagsulat nito? Saan kaya to sinulat? Halimbawa, alam natin, walang babaeng writer. Pero sino kaya nagsulat ng aklat ng Ruth, aklat ng Esther? Doon natin malalaman sa indice yung mga information. Yan. Maraming salamat. Ngayon, dyan sa picture, mga kapatid, makita natin dyan yung larawan dyan. Yan. Ano ang mga komento natin sa larawan din, mga kapatid? Ano ang itinuturo niyan sa atin? Lalo sa mga kabataan. Okay? Sino ang gusto mag-komento? Kay Brother Jean Luis to sa harapan, paisuyo. Doon sa picture,
tuwan-tuwa yung bata kasi nakakita siya ng isang baul na punong-puno ng kayamanan. Pinapakita lang yan na pag nag-research actually tayo sa Bible, hindi lang ganyan karami. Sobra-sobra pa yung makikita natin. At talagang pagpapalain tayo, makakatikita talaga tayo ng mga nakatagong kayamanan mula sa Biblia. Ayan. Maraming salamat kapatid sa nakagpatibay na komento. Tama. Matutulungan tayo ng serye ng video na matuto sa mga kaibigan ni Jehovah kung paano pag-isipan ng mga binabasa natin sa Biblia. Sa ikalawang larawan naman dyan, makita natin yung isang kabataang brother na nagpe-personal study. At yung sa tabi niya, kasama sa mesa ng kanyang pinag-aaralan ay ang brochure na saan nagmula ang buhay. Kanina kagalakan, ngayon naman source naman ng buhay. Ngayon, para mas maunawaan natin, ang pakinabangan natin, lalo na sa mga kabataan, i-play natin ang video na matuto sa mga kaibigan ni Jehovah. Kay Abel, paisuyo po sa ating video. Nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Wow! Kilala mo ba si Abel? Kahit 6,000 years na ang nakakaraan, marami pa rin tayong matututuhan sa pagiging tapat niya. Di ba kakaiba yon? Lalo na kung pag-uusapan natin yung pamilya ni Abel. Napakaraming nangyari sa kanila. Tara, tingnan natin yung kwento niya. Si Adan at Eva ang mga magulang ni Abel. Hindi nila sinunod si Jehovah. Kaya kinailangan nilang umalis sa paraiso na ginawa ng Diyos para sa kanila. May kuya rin si Abel. Cain ang pangalan niya. Magagalitin siya at marahas. Hindi magandang halimbawa sa pagkakaroon ng pananampalataya ang pamilya ni Abel. Kaya paano siya nagkaroon ng matibay na pananampalataya? Nandyan yung mga kerubin. Binabantayan nila yung hardin kung saan nakatira yung mga magulang niya dati. Nakikita sila ni Abel, kaya alam niya na hindi siya nag-iisang may pananampalataya kay Jehovah. Nakita rin ni Abel yung magagandang nilalang at naramdaman niyang mahal siya ni Jehovah. Pinag-isipan din niya yung mga pangako ni Jehovah na darating yung araw na titira siya sa paraiso. Kahit hindi mahal ng pamilya ni Abel si Jehovah, marami siyang nakita at narinig na nakatulong para magkaroon siya ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Nakatulong ang mga yon para maging kaibigan ni Abel si Jehovah. Subukang basahin ang kwento ni Abel at matuto sa halimbawa niya. Basahin rin ang kwento ng ibang kaibigan ni Jehovah at matuto sa kanila! Anong tingin mo? Paano ipinakita ni Abel na kaibigan siya ni Jehovah? Paano napatibay ni Abel ang pananampalataya niya kay Jehovah? Paano mo mapapatibay ang pananampalataya mo? Okay, maraming salamat sa ating video. Tanong natin mga kapatid, sa unang bahagi, paano ipinakita ni Abel? O bago yan, basahin muna natin ang Genesis Kabanatang 4, talatang 2 hanggang 4. Kay Brother Bart, paisuyo. Pagkatapos, isinilang niya ang kapatid nitong si Abel. Si Abel ay naging pastol, pero si Cain ay naging magsasaka. Pagkalipas ng ilang panahon, naghandog si Cain kay Jehovah ng mga bunga ng lupa. Pero si Abel ay nagdala ng mga panganin ng kanyang kawan, kasama ang taba ng mga ito. Sinang-ayon na ni Jehovah si Abel at ang handog nito. Maraming salamat, Bart. Sa Hebreo 11:4, sino ang gusto magbasa nito? Kay Lara, paisuyo. Dahil sa pananampalataya, nagbigay si Abel sa Diyos ng isang handog na nakahihigit sa handog ni Cain. At dahil sa pananampalatayang iyan, ipinakita ng Diyos na itinuturing niya siyang matuwid dahil kinalugdan ng Diyos sa mga regalo niya. At kahit namatay na siya, nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Maraming salamat, Sister Lara. Sa tanong natin, paano ipinakita ni Abel na kaibigan siya ni Jehovah? Doon sa unang bahagi kanina. Okay, kay Sister Josephine, paisuyo. Dating kabataan din ito.
Dahil sa pananampalataya niya, tinuring siya ng Diyos na matuwid na kahit na ang mga magulang niya na Adan at Eva ay hindi sumunod sa utos ng mga Yehova. Nakita niya ang mga kerubin na nagbabantay sa hardin na dating tirahan ng magulang niya. Kaya alam niya na hindi siya nag-iisang nananampalataya kay Yehova. Nakita din niya magandang bagay na hindi niya naramdaman na lahat ng naramdaman niya na mahal siya ni Yehova. Pinag-iisipan din niya mapangako ni Yehova na darating ang araw na titira siya sa paraiso. Marami din siyang nakita na narinig na magandang bagay kaya lalong tumibay ang pananampalataya niya at dahil dyan naging kaibigan niya sa mga Ayan, salamat. Sinang ayunan siya ni Yehova? Ikalawang tanong, paano pinatibay ni Abel ang pananampalataya niya kay Yehova? Kay Sister Lara ulit, paisuyo. Dahil po sa nakita ni Abel ng mga kerubin, nakatulong po yan sa kanya na malaman na totoo po talaga si Yehova. Nakatulong din po sa kanya yung mga nakikita niyang mga hayop na nilalang ni Yehova, pati na rin yung mga naririnig niya tungkol kay Yehova na posibleng mula sa magulang niya at magbulay-bulay sa pag-asang makakatira siya sa paraiso. Ayan, salamat. Sa isa pang kabataan, kay Brother Odie Monti, paisuyo. Kaya nga po isa po siyang good example din sa mga lingkod din ni Jehovah po na nag-iisang saksi lang po ni Jehovah. Kasi katulad po niya, isa lang din po siyang tapat kay Jehovah sa kabila po ng wala pong good example sa pamilya niya. Ayan, salamat. Diyan sa binanggit mga kapatid ng Hebreo 11:4, ano yung napansin natin diyan kay Abel? Ang huling bahagi. Kay Brother Jane Luestra, paisuyo. Binanggit dito na kahit namatay na siya, nagsasalta pa rin siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Kasi hindi kinalimutan ni Jehovah yung sacrifice niya. Kaya pinasulat niya, sabi nga doon sa video, kahit 6,000, more than 6,000 years na yon, alam natin nangyari kay Abel at napapatibay tayo niya. Ayan, maraming salamat para Jane Luestro. Dating kabataan din yan. Salamat. Ngayon mga kapatid, sa huling tanong, paano mo papatibayin ang pananampalataya mo? Yan, personal na tanong na ito. Kay Sister Calso, paisuyo. Ikakapit ko sa aking sarili lahat na mabasa ko at napakinggan ko sa mga pulong natin. Sa pagsunod ko sa utos ng Diyos na Jehovah, dahil mapapanatag ang loob ko, kahit anumang problema ang nararanasan ko. Andyan lang siya sa tabi ko, sa harapan ko. Kahit may personal akong kailangan, panalangin, na hindi niya ipinagkakulong sa akin, in due time, ibibigay niyo sa akin. Kasi may awaiting attitude ako sa kanya. Ayan, salamat. Para nabuhay si Abel. Kay Brother Calso, paisuyo. Bukod kay Abel, nabasa mo na yun, babasahin mo pa rin yung mga ibang mga kaibigan ni Jehovah, katulad ni Abraham. Ngayon, paano natin makikita si Abraham sa babasahin natin? Ano? Di ba kanina mayroon tayong tools na ginagamit? Yung tools na yon ay parang mga mapa yun na dadalhin ka dun sa hinahanap mo. Halimbawa, katulad nga kanina, yung bata, may tools siya, nakita niya yung kayamanan. Tayo naman, ang pinaka-tools natin, yung Watchtower Publications, mga insight yan. Babasahin mo doon si Abraham, makikita mo kung ano yung pinakita ng panampalataya. Makakatulong sa iyo. Ayan. Yun ang mga tulad Abel na mga pananampalataya. Salamat kay Sister Sigay, paisuyo. May kukomento. Tutunan ko din na kahit hindi perfect ang isang tao, ang handog ay pwedeng maging kaaya-aya kay Jehovah. Ayan. Maraming salamat mga kapatid sa inyong nakapagpapatibay na komento. At paisuyo, may tip dyan para masumpungan ang kayamanan na yan. Paisuyo mga kabataan. Maraming salamat, Brother Mata. Talagang napatibay kami. Hindi lang ang mga kabataan na talagang mag-research upang talagang makahukay ng mga kayamanan mula sa Biblia. Ngayon, sa huling bahagi natin pagpupulong, ito yung pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. At gaya na nabanggit natin kanina, ito na po yung huling section ng aklat, Section 8. At tatalakayin din natin ng ilang paragraphs
mula dito sa Kabanata 23 ng Aklat. At pangunahan tayo ni Brother Isi Paharilaga at ang kanyang reader ay si Brother Vince Daulong. Gaya na nabanggit na, nandito tayo sa huling seksyon ng ating aklat na lubusang magpatotoo. Ang pamagat ng seksyon, ipinangaral ang kaharian ng Diyos ng walang hadlang. Pansinin niyo, napaka-positibo nung title o nung seksyon na ito. Ang temang teksto para sa seksyong ito ay hinango sa Gawa 28:31. Ganito yung sinasabi, mga kapatid. Ipinangaral niya sa kanila ang kaharian ng Diyos at itinuro ang tungkol sa Panginoong Hesukristo ng may buong kalayaan sa pagsasalita ng walang hadlang. Pansinin ninyo, walang hadlang. Paano kaya naging walang hadlang yung gawaing pangangaral? Samantalang, kung mababasa natin yung introduction nito, ipinapakita na ito ay tungkol sa pagharap sa mga manguumog, pagkabilanggo, paglilitis, o yung pagsagot niya, paraan ng pagsagot niya sa mga Romanong opisyal. Makikita natin kung paanong ipinakita ni Pablo at ng kanyang kasama ang kanilang pananampalataya at kung paano natin sila matutularan. Maganda yung binabanggit dun sa huli, yung tanong dito sa introduction. Paano ko kaya matutularan ang lakas ng loob at sigasig ng ebanghelisador na ito? Totoo, may matututunan tayo sa mga magagandang halimbawa ni na Pablo at ng kanyang mga kasama. Dito tayo ngayon sa Kabanata 23. Ang pamagat, pakinggan ninyo ang pagtatanggol ko. Ipinagtanggol ni Pablo ang katotohanan sa harap ng galit ng mga manguumog at ng Sanhedrin. Pakisuyuan natin si Brother Vince Daulong para basahin ang una at ikalawang para po. Jerusalem, muling naglalakad si Pablo sa makitid at mataong mga lansangan nito. Napakalaga ng lungsod na ito na kasaysayan ng bayan ni Jehovah. Pinagmamalaki ng mga taga-Jerusalem ang maringal na kasaysayan nito. Alam ni Pablo na maraming Kristiyano rito ang taling-tali pa rin sa nakaraan. Ano pat hindi sila makasabay sa mga pagbabagong ginagawa ni Jehovah para sa kanyang bayan. Kaya nakita ni Pablo na hindi lamang material na tulong ang kailangan nila, na siyang pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa dakilang lungsod na ito mula sa Efeso. Kailangan nila ng espiritual na tulong. Kaya kahit manganib ang kanyang buhay, hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa lungsod na ito. Ano-ano kayang hamon ang mapapaharap kay Pablo ngayong nasa Jerusalem na siya? Isa na rito ang mga tagasunod ni Kristo na binabagabag ng mga usap-usapan tungkol kay Pablo. Pero ang mas malaking hamon ay ang mga kaaway ni Kristo. Magbabangon sila ng maling paratang laban kay Pablo, bubugbugin siya at tatangkaing patayin. Ipagtatanggol ni Pablo ang katotohanan sa mahihirap na sitwasyong ito. Ang kanyang kapakumbabaan, lakas ng loob, at pananampalataya sa pagharap sa mga hamong ito ay naglalaan ng napakainam na halimbawa para sa mga Kristiyano sa ngayon. Tingnan natin kung paano. Maraming salamat doon sa mahusay na pagbasa. Sa tanong sa una at ikalawang para po, bakit bumalik si Apostol Pablo sa Jerusalem at ano kayang hamon ang mapapaharap sa kanya roon? Brother Mata. Bumalik si Apostol Pablo sa Jerusalem kasama ng ilang kapatid para tulungan sila sa pinansyal o panustos ng pangailangan nila, pero higit sa lahat, kasama na rin doon yung tulong sa espiritual na mga pangailangan ng mga taga-Jerusalem. Maraming salamat. Bakit kailangan ng espiritual na tulong na itong mga taga-Jerusalem? Brother Libres. Kasi nga, yung mga Kristiyano doon, taling-tali pa sa kanilang paniniwala dati. Hindi sila makasabay doon sa mga pagbabago na ginagawa ng Diyos na Jehovah sa kanyang bayan. Kaya, kailangan talaga ni Pablo na bumalik doon sa Jerusalem para tulungan sila sa espiritual. Maraming salamat. Karagdagan pa, Brother Calso? Kasi nga, itong mga bagong Kristiyano na ito ay may hangover pa sa batas mosaiko. Kumbaga, doon pa rin sila. Yung ilan doon,
parang kinakapit pa rin nila, no? Siyempre, baguhan eh. No, hindi nila alam na meron ng in-adjust, hindi sila kumbaga, nakasabay sa pag-adjust ng katotohanan. Na talagang may binago na mula sa pagiging Judaismo, naging Kristiyano sila. Ayun, kaya kailangan patibayin sila ni Apostol Pablo na ito ang dapat nilang itong dakilang pagsamba ngayon kay Jehovah, hindi na yung batas mosaiko. Maraming salamat. Ano yung maaaring o napaharap na mga hamon kay Pablo noon? Pagkatapos niyang ibalik ba yung tulong pinansyal o patibayin sila espiritual? Masaya na mga pangyayari? Sister Rizadel, may hulyo. Apektado po yung mga tagasunod doon sa mga usap-usapan tungkol kay Pablo na tinuturuan sila na tumalikod sa kautusan ni Moises at huwag sunduin yung mga nakaugalian. At gayon din, may mga bumabangon din po mga maling paratang kay Pablo na siya'y bububugin at tatangkaing patayin. Maraming salamat. Magiging sulit kaya yung pagpunta ni Pablo sa Jerusalem kung ito yung magiging kapalit? Sister Vasquez. Sulit nga yun kasi napakagandang halimbawa ni Pablo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayong mga Kristiyano. Kasi ipinakita niya dito yung kanyang mga katangian, katulad ng pagiging mapagkumbaba, yung lakas ng loob, at yung kanyang pananampalataya kahit sa harap ng mabibigat na suliranin. So tayo din, mapapaharap tayo sa mabibigat na suliranin. Kaya natin ang ginawa ni Pablo, kaya maganda siyang halimbawa sa atin. Yun. Maging sa panahon natin, may laking tulong yun. Brother Mata. Malaking tulong kasi ipinakita ni Pablo yung sakdal na halimbawa dun sa mga kapwa-kapatid sa Jerusalem. Yung kaamuan, yan, binanggit ang mga katangian, equals kaamuan lahat yun. Makita natin doon kung paano siya nagpakita ng nakapagpatibay na halimbawa noon, sa kanilang panahon, at panahon din natin sa ngayon. Brother Umali. Partikular na sa lakas ng loob, kung titingnan natin yung picture doon sa section 8, merong isang kabataang brother naghahatid ng publication doon sa mga kapatid na nagtatago sa bahay. So kung hindi nagtagumpay si Pablo, wala sigurong tutularan itong kabataan ngayon tungkol sa lakas ng loob. Yun. Maraming salamat sa pagbanggit ng illustration. Brother Calso. Sulit na sulit talaga yung pagpunta niya doon sa Jerusalem. Kasi mga alang Kristiyano doon medyo nanghihina na nga eh. Dahil nga sa pressure mula sa mga Hudyo tungkol sa batas mosaiko. Kaya nung siya naroon, napatibay niya yung mga kapatid dahil pinaliwanag niya yung talagang sila ay nasa ilalim na ng bagong tipan, sabihin kay Kristo na sila dapat umasa. Kaya sila, napatibay niya muli yung mga kapatid. Kaya sulit na sulit yung pagpunta niya roon. Yan. Ngayon tingnan natin kung paano niya ginawa yun. Nasulit ba yung luha ng mga kapatid na dinaanan niya? Naalala niyo ng mga nakaraang linggo? Marami siyang pinuntahan mga lugar. Pada pinupuntahan niya, nalulungkot kasi iniiwan niya muli. Tapos nagpapaalam sila doon sa mga barko. Umaalis sila, lumuluha pa rin sila. Tingnan natin kung sulit yun. Niluwalhati nila ang Diyos para po 3 hanggang 5. Nang sumunod na araw, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay nakipagpulong sa matatandang lalaki ng kongregasyon sa Jerusalem. Walang nabanggit na apostol sa ulat. Posibleng naglilingkod sa ibang lupain ang natitirang mga apostol noon. Pero naroroon pa ang kapatid ni Jesus na si Santiago. Malamang na si Santiago ang nakasiwa sa pulong na iyon, kasama si Pablo at ang lahat ng matatandang lalaki na naroon. Binati ni Pablo ang matatandang lalaki at inilahad ng detalyado ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng misteryo niya. Tiyak na napatibay sila nito. Sa ngayon, nakapagpapatibay ring mabalitaan ang pagsulong ng gawain sa ibang lupain. Sa ulat ni Pablo, malamang na nabanggit niya ang mga abuloy na dala niya mula sa Europa. Tiyak na naantig ang mga tagapakinig niya dahil sa pagmamalasakit ng mga kapatid mula sa malalayong lupain. Sa katunayan, dahil sa ulat na ito ni Pablo, niluwalhati nila ng matatandang lalaki ang Diyos. Sa ngayon, naaantig din ang mga biktima ng sakuna at malulubang sakit kapag tinutulungan sila at pinapatibay ng mga kapatid. Maraming salamat. Tanong sa 3 hanggang 5, letter A. Kanino nakipagpulong si Pablo sa Jerusalem at ano ang pinag-usapan nila?
Brother Mejulio. Nakipagpulong nga si Apostol Pablo sa mga matatandang lalaki ng kongregasyon sa Jerusalem na ang nangunguna ng panahon yun ay si Santiago. Wala ron yung mga apostol, marahil mga naka-assign sila sa mga teritoryo. Ngayon, ano ba pinag-usapan nila? Pinag-usapan nila ay yung tagumpay ng ministeryo ni Pablo at sinabi niya ron na sa tulong ni Jehovah o ng Diyos, yung kanyang ministeryo ay naging matagumpay. Maraming salamat. Ano naging bunga doon sa mga nakarinig noong ulat na yon? Sister Calso, Ampi. Niluhati niya ang mga lalaki ang Diyos na Jehovah at pinatibay niya ang mga kapatid. Yun, napatibay siya. Kumusta sa atin sa ngayon? Anong magandang halimbawa nung ginawa ni Pablo ang matututuhan natin? Sister Di Macali. Sa katulad na paraan din po, naantig din po yung mga biktima ng sakuna at may mga lulubhang sakit kapag tinutulungan po sila at pinatitibay din po ng mga kapatid. Maraming salamat. Yun yung tungkol sa pagtulong. Brother Nuestro. Napapatibay rin tayo pag napapalitaan natin yung mga pagsulong na nagaganap sa mga iba pang lupain. Maraming salamat. Ngayon, ano ang contribution natin ng bawat isa sa atin para maibalita ng maayos yung nakapagpapatibay ng mga ulat? Yan. Application. Brother Luistro. Yung timely pagre-report din natin at tamang pagre-report. Halimbawa, kung publisher tayo, hindi sabihin lang natin na nakibahagi tayo sa ministeryo. Pero, halimbawa, baka may Bible study tayo, ilan yung Bible study na, i-report pa rin natin. Bukod pa sa mga oras mula sa mga auxiliary pioneer at mga regular pioneer. Eksakto, no? Brother Belmonte. Sa pangangaral po sa bahay-bahay, bago po natin gawin yon, meron po tayo munang field service meeting. Doon po kasi tinuturo kung paano tayo magkakaisa sa pangangaral at paano tayo magtutulungan, lalo na po ngayon sa panahon ng pangangailangan para mas sumulong pa po yung mga teritoryo natin. Nakapagpapatibay din yun. Brother Mata. Isa o dalawa na nag-uusap sa pangalan ni Jesus. Nasa gitna si Jesus. Ano ibig sabihin nito? Mahalaga yung pakipagpulong lagi sa mga kapatid. O kaya dumalo lagi sa pulong, lagi tayo nasa pulong. Imbis na minsan, kaya naman nating mag-online lamang. Pero mas maganda yung personal talaga na nasa pulong tayo. Sa mga pagpupulong, tulad ng ginawa ni Pablo sa mga kapatid, nakipag-meet siyang one-on-one, o kaya dun sa mga maraming kapatid, tutulong yun sa atin na mapatibay lalo. Hindi lang sa panahon ng krisis, kundi kahit sa mga bagay na ikinababahala natin, malaking bagay yun na mapapatibay tayo, lalo ngayon. Pangunahin na, yung pagpupulong ay ginagamit para maibalita yung mga magagandang ulat sa iba't ibang lupain. May nakita pa kayo? Brother Umali. Gusto nating mapatibay sa mga kapatid sa ibang bansa, pero hindi possible na makakwentuhan natin sila. Ang isang paraan, pwede nating panoorin yung mga branch reports doon sa ating website or sa application. Halimbawa, sa ibang mga bansa, makikita natin yung pagsulong ng ministry nila. Sa ganung paraan, parang nakikipagkwentuhan na rin tayo tungkol sa mga experiences nila. Yan. Pero pangunahin na mga kapatid, importante yung ulat natin. Yan. Yung binanggit ni Brother Luistro kanina. Yung timely na pag-uulat bilang isang sekretary, medyo hamon yun para sa atin. No. Kaya kailangan nating pasulungin pa yon. Sister Calso. Sa panalangin, pwede din natin silang ipanalangin. Kung hindi man tayo makakapunta doon o walang contribution, panaling ay sapat sa Diyos na Jehovah. Marami po salamat. Ngayon, anong aral ang makukuha natin sa pakikipagpulong ni Pablo sa matatandang lalaki sa Jerusalem? Yun yung naging reaction nila. Kumusta pa yung tungkol doon sa abuloy? Brother Calso. Dating sa buloy, halimbawa si Pablo, galing pa ng Europe, doon sa may Peso.
pupunta siya ng Jerusalem, dala-dala niya yung abuloy para yung mga dumanas ng tagutom, marahil kalamidad. Kailangan talaga yung pera na yun, ano? Pero tayo naman, hindi naman na kailangan magpunta pa tayo doon para dalhin yung abuloy. Andi dyan yung donation box o kaya JW, yung abuloy doon, pwede naman yun. Magpa-transfer ka lang, sandali lang. Yun. At pagka pumasok naman sa bangko ng branch ito, papadala rin nila yun sa mga lugar na kung saan may kalamidad. Kaya ang naging epekto nito, kapag natulungan yung mga kapatid doon, ano epekto? Niluluwalhati nila ang Diyos. Yun, no. Yung donation box at yung donate.jw.org. Brother Luistro. Tiyak na alam din ng mga taga-Jerusalem na yung mga kapatid nila sa Europa, hindi naman mayayaman ng mga to. Thessalonica nga, napakahirap ng kongregasyon na ito. Pero nagpadala sila ng donasyon at gaya na nabanggit na dito sa ngayon, madali. Nung panahong yun, naglalakad lang si Pablo na ang isa sa mga panganib doon, mga magnanakaw, baka ma-hold up siya sa daan. Pero ginawa ni Pablo, ng mga kapatid, nagpadala sila kahit hindi nila alam, hindi naman nila kilala yung mga nasa Jerusalem o mayroon bang way para pasalamatan sila pabalik. Baka hindi na rin dahil sa layo o sa distansya. Pero ginawa yun ng mga kapatid, ginawa ni Pablo yung lahat ng sakripisyong yun. Kaya tama yung nabanggit, tiyak na naantig yung damdamin nila at naging mapagpasalamat sila sa sakripisyong ito ng mga kapatid. Maraming salamat. Brother Libres. Yung abuloy, halimbawa sa isang bansa may nakaranas ng kalamidad. Hindi lang tayo nanu-news, hindi lang tayo, pero tayo yung nauuna doon sa pagtulong sa mga kapatid natin sa isang bansa na yun na dumanas ng kalamidad. Ang ginagamit doon, yung inaabuloy natin, pinadadala doon para matulungan ng mga kapatid. Kaya nakapagpapatibay yun. Paano naman kung wala talaga akong pera? At gusto kong tumulong pa rin sa mga kapatid, pero wala talaga akong pera. Wag na lang. Sister Masangkay. Kung walang-wala talaga, pwedeng gamitin po natin yung panalangin mula kay Jehovah na matulungan sila na harapin po yung mga ganong klaseng hamon sa buhay. Katulad nga po sa Russia, Ukraine, talagang matindi yung pag-uusig sa kanila. Kaya ipanalangin na lang po sila. Yun, napakabilis. Walang bayad. Brother de Los Angeles. Maliban po doon, pwede tayo din, halimbawa kapag meron ng mga sakuna, pwede tayo na sumama o tumulong sa pamagitan ng sa Disaster Relief Committee. O kaya naman yung mga kabataan na mayroon sila na panahon, pwede silang magboluntaryo, mag-apply sila, pwedeng maging LDCV o kaya naman yung tinatawag natin na building assistant. Yun ay available din po sa atin. Yun. So kung available tayo, may skill tayo, at handa tayong magbigay ng panahon, lalo na sa mga panahon ng sakuna. Yun. Merong sa JW Hub natin, meron tayong magagawa para matawagan tayo ng Bethel kung kinakailangan. Meron pa kayong nakita na maaari nating magamit sa panahon natin sa ngayon? Sister Vasquez. Hindi naman ito tungkol dun sa malayong lugar kasi binanggit nyo lahat kanina sa malayong lugar. Paano naman kung dito sa atin, halimbawa, sa loob ng kongregasyon, merong nangangailangan. Kanina ang tanong mo, paano kung walang material na maitutulong? Tama, una, prayer. Pangalawa, tama rin yung sinabi ni Brad, yung physical, yung panahon. Pero pwede rin tayong makinig. Minsan, mas malaki ang naitutulong natin kapag nakikinig tayo sa mga taong may mga problema. Yun. Emotional support. Yan. So, napakaganda nun. Brother Mata. Totoo naman yan Materially, hindi naman lahat ng lingkod ni Jehovah mayayaman. Pero tandaan natin, na si Jehovah ang pinakamayaman sa lahat. So, ano mga gawa natin kung walang-wala talaga? Ay di maging masipag tayo sa ating gawain, pagtuturo pangangaral, isang ambag yon para maipakita natin na ang pagsulong ay hindi lang doon sa ibang lugar, kundi maging sa atin mismo. Maraming salamat. Kaya talaga, pag may magandang ulat,
talagang natutuwa ang lahat. Kaya yung mga report natin sa katapusan ng buwan, wag na nating hintayin pa na makipagkulitan sa atin yung ating mga group overseer. Kasi alam naman na natin kung ano yung report natin, di ba? Mga ilang araw pa lang bago yung katapusan. So pwede na nating isubmit yun, pati una, kung hindi na kayo lalabas, para mai-report din natin ng maaga sa Bethel. Para kung sakaling kailanganin ng Bethel yun, for example, i-report sa isang assembleya, i-report sa isang kung saan man, sa report nila sa governing body, di makakarating yung magandang ulat na galing dito sa UPS congregation. So ganun na ganun yung ginawa ni Pablo. At ito ay nakakadagdag ng kaluwalhatian sa Diyos na Jehova. Dito tayo sa susunod na bahagi, kung paano bumangon yung mga problema, marami pa rin ang mahigpit na sumusunod sa kautusan para po sa Isiniwalat ngayon ng matatandang lalaki ang problemang bumangon sa Judea dahil sa mga usap-usapan tungkol kay Pablo. Sinabi nila sa kanya, "Kapatid, alam mong libo-libo sa mga mananampalataya ay Hudyo, at lahat sila ay mahigpit na sumusunod sa kautusan. At narinig nila ang usap-usapan tungkol sa iyo na tinuturuan mong tumalikod sa kautusan ni Moises ang lahat ng Hudyo na nasa ibang mga bansa. Sinasabi mo raw ng mga ito na huwag tuliin ang mga anak nila at huwag nang sundin ang mga kaugalian." Maraming salamat dun sa may emosyon na pagbabasa na yon. Anong problema ang isiniwalat kay Pablo? Brother Punayo. Ibinunyag po ng matatandang lalaki kay Pablo na maraming Kristiyano sa Judea ang nag-aakalang tinututulan po niya ang kautosang mosaiko po. Maraming salamat. Ano yung espesipikong pagtutol na yon? O pangongontra sa kautosang mosaiko na binanggit, di umano, ng mga nababalita sa kanya. Brother May Julio. Sabihin, may kumakalat na usapin kay Pablo. Ang usapin ay yung inuutusan ni Pablo na tumalikod o wag na i-practice yung mga kaugalian sa batas mosaiko. Siyempre, mahal na mahal ng mga Hudyo yung kautusan yun, kaya para sa kanila, malaking problema yon sa kanila. At si Pablo ay target nila na nagtuturo ito ng mali dahil doon. Kaya yun talaga ang problema ni Pablo. Ang problema na nila ng mga matandang lalaki kay Pablo. Maraming salamat. So, hindi lang magandang balita, pero nasalubong naman siya ng chismis. No? May kinalaman dito. Brother Umali, iba pang punto? Yung salita kasing tumaliko doon sa 21, hindi lang siya basta nangangahulugang iwan yung pagsamba. Doon sa study note, pwede rin siyang mangahulugang mag-apostata. So, hindi lang nila iiwan yung turo ni Jehovah, magre-rebelde pa sila doon sa turo ni Jehovah. Kaya fake news talaga yun para kay Pablo. Yan. Totoo kaya yun? Ganun ba talaga yung sinasabi ni Pablo? Karagdagan pa, Brother Calzo. At tandaan natin yung mga Hudyo noon, kumbaga nakakatwiran sila, na itong batas mosaiko, si Jehovah mismo nag-utos nito ba't natin lalabagin? Ipinaliwanag na ni Pablo na yan valid noon. Kaya lang kinancel na yan nung namatay ang Panginoong Hesus, sabi niya. At sa katunayan, na-validate yan nung buhusan kayo ng Banal na Espiritu noong 33 CE. Kaya mahigit ng 30 taon yan na wala na tayo dyan sa batas mosaiko na yan. Binago na yan. Nasa ilalim na kayo ng bagong tipan, wala na kayo sa lumang tipan. Kaya dapat sundin nyo ito. Kaya si Pablo, hindi siya nagtulo na apostasya. Kasi sinasabihan niya naman niya na huwag magpatuli. Hindi na obligadong magpatuli yung mga hindi Hudyo. Hindi naman niya sinabi ito sa mga Hudyo Sa mga hindi Hudyo, hintil lang sinasabi niya rito na hindi na sila obligado magpatuli. Wala siyang sinasabi sa mga Hudyo na hindi sila dapat magpatuli. Maraming salamat. Linawin pa yatin yung puntong yan sa para po 7 at 8. Bakit kaya napakarami pa rin Kristiyano ang mahigpit na sumusunod sa kautosang mosaiko gayong mahigit 20 taon na ang nakalipas matapos itong mapawalang bisa?
Noong 49 CE nang sumulat sa mga kongregasyon ng mga apostol at matatandang lalaki na nagpupulong sa Jerusalem, ipinaliwanag nilang hindi na kailangan pang magpatuli ang mga di-Hudyo na sumunod man sa kautosang mosaiko. Pero hindi espesipikong nabanggit sa liham ang mga mananampalatayang Hudyo na karamihan ay nag-aakalang nasa ilalim pa rin sila ng kautosang mosaiko. Kahit mali ang pagkaunawa ng mga mananampalatayang Hudyong iyon, kwalipikado pa rin siyang maging Kristiyano. Kasi hindi naman sila mga dating pagano na tuloy pa rin sa pagsunod sa dati nilang paniniwala. Mula mismo kay Jehovah ang kautusan na pinanghahawakan nila. Hindi ito mali o makademonyo, pero ang kautusan ay kapit lang sa lumang tipan. Samantalang ang mga Kristiyano ay nasa ilalim na ng bagong tipan. Kung dalisay na pagsamba ang pag-uusapan, lipas na ang mga kaugalian sa tipang kautusan. Hindi ito mauunawaan ng mga Hebreyong Kristiyano na mahigpit pa rin sumusunod sa kautusan at wala pa rin gaanong tiwala sa kongregasyong Kristiyano. Kailangan nilang iayon ang pag-isip nila sa mga bagong liwanag na isinisiwalat ng Diyos hinggil sa tipang kautusan. Tanong sa 7 at maraming salamat Brother Daulong sa mahusay na pagbasa. Dito tanong sa 7 at 8, ano ang maling pagkaunawa ng maraming Kristiyano sa Judea? Brother Belmonte. Akala po nila na dapat po rin pong sundin yung kautosang mosaiko kahit na ito po ay nawala ng visa nang ipatupad na po yung bagong tipan. At hindi po malinaw sa kanila na hindi na ito kailangan para sa mga mananampalataya. Maraming salamat. Akala nila kanino lang na-cancel yung kautosang mosaiko? Brother Aloistro. Akala nila ay doon lang sa mga hindi Israelita, doon sa mga kapatid mula sa ibang bansa. Kasi sabi doon sa 1523, sinabi doon, para sa mga kapatid sa Antioquia, Syria at Cilicia na mula sa ibang mga bansa. Yun, nakala nila sa mga baguhan lang. Pero yung mga oldies, dapat old customs pa rin. Yun yung kanilang akala noong panahong iyon. Pero sa letter B, bakit hindi matatawag na apostasya ang maling akala ng ilang Hudyo? Ilang Kristiyanong Hudyo noon? Sister Legasan, Jenny. Bagaman mali yung pagkaunawa ng mga Kristiyanong Hudyo noon, hindi po ito matatawag na apostasya dahil yung kautusan na sinusunod nila mula mismo kay Jehovah. Maraming salamat. So pwede pa rin bang magpatuli yung mga bagong Hudyo? Brother Calso. Pwede naman kung gusto nila at pwede namang hindi rin. Oo. Kasi yun yung binabanggit. Ngayon, ano ang kailangan nilang gawin para maituwid yung bagay na ito? Brother Libres. Kailangan na nilang iayon yung kanilang pag-iisip sa mga bagong liwanag na sinisiwalat tungkol sa tipang kautusan. Maraming salamat. Kumusta tayo? Anong matututunan natin dito sa mga maling akala na ito o kaya lumang paniniwala? Ayan. Brother Mata. Ako ba ay umaalin sabay sa katotohanan? Tanong niya na pwede nating bubulay-bulayin sa ating sarili. Kumusta yung paraan ng pagtuturo ko? Yan. Kumusta yung paraan ng paggawi ko, katangian ng taglay ko? Yun ba ay nakaayon sa itinuturo din ng Biblia? Lalo pat panahon ay sinihimok tayo na patuloy na sumulong sa pagkamay gulang. Tutulong yan sa atin para makita kung nasaan na ba tayo sa takbo ng panahon. Ano ba ang klaseng pananampalataya mayroon ako? Yan, malaking tulong yan para mabulay-bulay din natin. Masuri natin yung ating sarili sa harap ng Jehovah. Maraming salamat. No? Kita natin na kailangan natin talagang umalin sabay. Alam natin yung karon ni Jehovah mabilis na. Minsan nag-iiba-iba ng direksyon. Tayo ba ay nananatili doon sa dati o natitisod tayo kasi nagbago na, pwede nang magbalbas ngayon, pwede na magpantalon. Yun yung mga bagong guideline na pwede natin gawin. Pero choice naman ng bawat isa yon.
Pero natitisod ba tayo sa ganung bagay? O umaalinsabay tayo at tinatanggap natin yung mga kapatid at yung mga bagong kaayusan? Yung mga bagay na yan ay tutulong sa atin na maunawaan din yung reaksyon ng mga kapatid natin noong unang panahon. At tingnan natin sa mga susunod na linggo kung paano ito mareresolve ni Apostol Pablo at ng mga alagad noong sinaunang panahon. Ngayon, balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Paharilaga, sa isang masiglang pagtalakay, pagdiriin ng magandang halimbawa ni Pablo at ng mga kapatid noong unang siglo. Gaya na nabanggit niya, pagpapatuloy natin next week sa chapter 23 yung pagtalakay na yun. Bago natin bakasan yung ating pagpupulong, nais muna nating repasuhin ang mga napakinggan natin. Ano nga ba yung naidiin sa atin ng ating pulong sa gabing ito? Naidiin kung paano dapat natin, kung paano at bakit dapat nating seryosohin ang personal study. Kaya malamang meron na tayong mga plano kung paano natin gagawin yun, hindi ba? O bakit nga ba natin kailangan seryosohin ito? O kasi dito tayo makakakuha ng mga kayamanan, mga espiritual na hiyas na talagang magpapatibay sa ating pananampalataya at magpapangyari na makagawa tayo ng mga tamang desisyon sa ating buhay. Kaya dapat na gawin natin itong regular at meron talagang pagre-research gaya ng naidiin sa atin. Kanina doon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, hindi lang ito basta pagbabasa, kundi pinakita na kagaya sa mga kabataan, pwede tayong mag-research, tingnan natin kung ano nga ba yung ilang mga detalye pa, at sa ganun makita yung mahalagang mga aral dito. Doon sa lubusang magpatotoo na pagtalakay, ano yung naidiin sa atin doon hinggil sa personal study? O paminsan nagbabago yung mga paliwanag sa atin o yung mga bagong liwanag ng mga katotohanan mula sa Bible. Kaya karagdagang dahilan upang makaalinsabay tayo. Mag-personal study tayo, gamitin natin ang mga bagong impormasyon upang sa ganon maging in-line tayo sa mga bagong liwanag na ito. Kaya tunay na napatibay tayo sa gabing ito na talagang tanggapin ang lahat ng mga pagtuturo ni Jehovah upang sa ganoon mas mapatibay ating pananampalataya at tayo maging mas masigasig tayo sa ating paglilingkuran sa Kanya. Sa susunod na linggo, ano ang tatalakayin po natin? Ang ating lingguhang pagbabasa ay Kawikaan, chapter 3 naman. At idiriin doon yung pagtitiwala natin sa Diyos na Jehovah, pati na rin sa Kanyang organisasyon. Tiyak na paghahandaan natin muling ito, ang pagpupulong natin ito. Nais ba natin pasalamatan ang lahat ng mga kapatid na gumanap na kanilang bahagi at pangyari? Gumatagumpay ating pagpupulong. Maraming salamat po, pati na rin po sa mga volunteer natin sa gabing ito. Bago natin wakasan ating pagpupulong, angkop lamang na pasalamatan natin ang Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Ating aawitin ngayon ang awit 102, Tulungan ang Mahihina ayon sa Gawa 20:35.